Ang nakaraan. Dahil sa matinding tagutom maraming mga teritoryo ang nagdagsaan sa lugar ng ating bida, iyon ay dahil napakaraming pagkain ang nagawa nitong maimbak. Kasama sa mga nagpuntahan ay ang mga kaalyado ni Duque Delfin, kilala silang lahat ng ating bida, lalo na si Glenn na mula sa Scarlet Tower, kaya tinaboy niya ang mga ito na muntikan pang mapatay itong si Glenn dahil agad na nagpuntahan sila Gillian, Kaur, at Belinda. Dahil doon dito na sinabi ni Ghislaine ang kanyang gusto sa mga natirang emisaryo, iyon ay ang sundalo ng mga teritoryo nila kapalit ng mga pagkaing ibibigay niya. Pagpapatuloy, bakas sa mukha ng bawat isa ang biglang pagbagsak ng kanilang masayang pakiramdam. Ang hayagang paghingi ng kanilang mga sundalo ay isang bagay na hindi matatanggap ng basta-basta. Sobra na talaga ang taong ito. Sino sa mundo ang humihingi ng sundalo kapalit ng pagkain? Ilan ba talaga ang gusto niya? Hindi, kahit ilan pa iyan, hinding-hindi papayag ang aming pinuno. Kapag mahina ang puwersa ng hukbo, mahirap pigilan ang mga banta mula sa labas, at lalo na ang pamahalaan ang mga mamamayang hindi kontento sa kanilang nasasakupan. Sa maraming paraan, ang kapangyarihang militar ang pundasyon para mapanatili ang isang estate. Ngunit mahirap na tumanggi ng harapan. Ang mga nagsalita ng walang pakundangan ay pinalayas lang sa harapan nila. Habang ang mga kinatawan ay nasa gitna ng pagpapasya, dahan-dahang nagsalita si Ghislaine. Oh, hindi naman ako humihingi ng marami. Ang minimum ay 50 sundalo. Para sa maliliit na barony, ipadala lang ang ganoong dami, at para sa mas malalaking estate, magpadala ng kaunti pa. Panatilihin natin itong makatuwiran. Bilang kapalit, bibigyan ko kayo ng sapat na pagkain para sa 6 na buwan, na aayon sa laki ng bawat estate. Kung ikukumpara sa unang hiling, nakakagulat na makatuwiran ang alok. Nang banggitin ang 6 na buwang sapat na pagkain, tumanggo ang ilang kinatawan. Para sa isang maliit na barony, hindi biro ang 50 sundalo. Ngunit hindi naman ito ganoon karami na imposibleng ibigay. Sa katunayan, ang pagbibigay ng 50 sundalo at pagtanggap ng 6 na buwang pagkain ay maituturing na isang magandang kalakalan. Nagsimulang muli ang pagpapalitan ng tingin at pagkokompayet. Isang kinatawan mula sa isang maliit na barony, matapos kalkulahin ang mga bilang sa isip, ang agad na nagtaas ng kamay. Magbibigay kami ng 50 sundalo. Gusto ko ang mabilis na desisyon. Dahil ikaw ang unang nagsalita, bibigyan kita ng sapat na pagkain para sa 8 buwan. Salamat. Ang kapaligiran ngayon ay ganap na pumanig kay Ghislaine. Ang mga kinatawan na nakaligtaan ng unang pagkakataon ay nagmamadaling sumigaw. Magbibigay kami ng 100 sundalo. Count's estate iyan, hindi ba? Para sa isang teritoryong ganoon ang laki, 100 lang. Gawin mong 200. Well, kung ayaw mo, kalimutan mo na. Umalis ka na. Hindi. Gagawin namin ang gusto mo. Nang magsimula ang daloy, wala nang makakapigil dito. Ang bawat isa ay nagsimulang magunahan sa pag-aalok ng mga sundalo na angkop sa laki ng kanilang estate. Sa gitna ng mainit na kapaligiran na ito, may isang tao na hindi makapagsalita. Napansin ni Ghislaine ang nag-aalinlangang lalaki at kinausap ito ng may malaking kahulugan ng tingin. Hoy, matagal-tagal na rin. Maayos ba ang count at ang tita mo? Kakamahalang Ghislaine, hindi, Baron, matagal na rin. Ang lalaking kinumusta ng kinakabahan ay walang iba kundi ang Chief Overseer ng Rogues Estate. Ito ang estate kung saan si Kane, pinsan ni Ghislaine at dating kalaban sa dulang, ang tagapagmana. Ang Chief Overseer ng Rogues Estate ay pinagpapawisan ng husto habang nauutol na nagsasalita. Ilang sundalo ang dapat naming ipadala. Ang Count Rogues Estate ay kasing hirap ng Ferdium, ngunit hindi dahil kailangan nilang pigilan ang mga Northern Barbarian o bantayan ang Forest of Beasts, tulad ng Ferdium. Mahirap lang sila dahil wala silang anuman. Ang kanilang standing army ay wala pang 1,000, at kahit na may mga sundalo, ang kanilang mga puwersa ay halos hindi umabot sa 2,000. Sa kabila ng ganoong sitwasyon, sinuportahan ng Rogues ang Ferdium sa nakaraang buhay ni Ghislaine, at sila ay parehong nawasak. Hindi nakalimutan ni Ghislaine ang kanilang katapatan at kabaitan. Well, magkamag-anak tayo, kaya hindi ako magiging masyadong mahigpit. Bibigyan ko lang ang Rogues ng sapat na pagkain para sa 1 taon. Namula sa tuwa ang Chief Overseer ng Rogues.
Tila may dahilan nga kung bakit patuloy na pinag-uusapan ang kahalagahan ng koneksyon. Ang iba sa paligid nila ay nagpakita ng inggit. Ngunit, hindi sila makapagreklamo. Malinaw na ang kapatid ng Count Ferdium ay ang Countess ng Rogues, na nagbigay ng sapat na dahilan sa ginawa ni Ghislaine. Ngunit ang pagbibigay nito ng walang kapalit ay tila nakakahiya. Kaya kukunin ko ang eksaktong isang sundalo bilang kapalit. Tumango ang Chief Overseer ng Rogues ng masaya. Ang pagtanggap ng ganoong dami ng pagkain kapalit ng isang sundalo, hindi man lang isang kabalyero, ay halos walang issue. Ito ay walang iba kundi isang simbolo. Habang pinapanood ang reaksyon ng Overseer, ngumisi ng masama si Ghislaine. Kane, ipadala mo rito ang tagapagmana ng Rogues. May utang pa sa akin ang taong iyon. May utang sa inyo. Ang Chief Overseer ay nalito, malinaw na ngayon lang niya ito narinig. Oo, nanghiram siya ng 1,000 ginto sa akin at hindi pa nababayaran. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao na huwag magpapahiram ng pera sa pamilya. Talaga, nakaka-disappoint. 1,000 ginto. Multi-util na tanong ng Overseer. 1,000 ginto. Paano nanghiram ang sinuman ng ganoong kalaking halaga? Ang tingin ng Chief Overseer ay naging kainahinala. Alam niya ang nakaraang reputasyon ni Ghislaine bilang isang pasaway. Ang mga kwento tungkol sa kanya na nagpapagala-gala sa estate kasama si Kane, nananakit ng mga tao, at gumagawa ng gulo ay sikat. Kaya, mahirap paniwalaan kung totoo ang kanyang mga salita. Totoo ba iyan? Oo, mukhang hindi nabanggit ni Kane sa iyo, tanong ng ating bida. Kamakailan, ang batang kamahalan ay tahimik na nag-aaral sa estate. Siya, nag-aaral. Alam mo kung gaano katawa-tawa iyan, sabi ng ating bida. Ibinaba ng Chief Overseer ang kanyang ulo, hindi makasagot. Ang totoo ay hindi talaga nag-aaral si Kane, nagtago lang siya sa kanyang kwarto at ayaw lumabas. Walang nakakaalam kung bakit, dahil hindi siya sumasagot kapag tinatanong. Karamihan sa mga tao ay inakala na nag-mature na siya ng kaunti at hinayaan na lang. Pagkatapos ng lahat, hindi tulad ng dati, hindi siya gumagawa ng gulo o nang iistorbo ng iba at namumuhay ng tahimik. Sa katotohanan, hindi nag-mature si Kane. Takot lang siyang lumabas. Hindi ako makahingi sa aking mga magulang ng ganoong kalaking halaga ng pera, at wala rin akong paraan para makuha ito. Kaya, nagtago lang ako nang hindi lumalabas. Masyado akong nahihiya na aminin ang katotohanan, at, lalo na, nanatili akong tahimik upang maiwasan ang pagkalat ng anumang tsismis. Mga dahilan ni Kane. Iyon ang dahilan kung bakit tumanggi si Kane na bayaran ang utang at nagtago. Naniniwala siya, ng medyo mangmang, na ang pananatiling nakakulong sa estate ay gagawing maayos ang lahat. Gayunpaman, walang dahilan para kalimutan ni Ghislaine ang lahat ng nangyari. Iyan ay isang bagay na maaari nating beripikahin ng direkta. Sa anumang kaso, iyan ang kondisyon ko. Kung gusto mo ng sapat na pagkain para sa 1 taon, ipadala mo si Kane. Pero paano namin maipadadala si Kamahalan Kane? Ang pagpapadala sa kanya, ang tagapagmana ng estate, sa Fenris ay halos katumbas ng pagkuha sa kanya bilang bihag. Hindi ito isang bagay na maaaring aprubahan ng basta-basta ng Chief Overseer. Habang pinagpapawisan ang lalaki, dahan-daang nagsalita si Ghislaine. Puntahan mo at pag-usapan ninyo ng Count. Malamang narinig na niya ang mga nagawa at tagumpay ko kamakailan, kaya papayag siya. Magte-training, mag-aaral, at matututo si Kane sa kasama ko rito. Ito ay isang makabuluhang kilos para sa mga tagapagmana na mamumuno sa kanilang mga teritoryo sa hinaharap upang magkaisa. Alam mo naman siguro na magpinsan parent kami, hindi ba? Oo, kung iyon ang intensyon, tiyak na aprubahan ito ng Count. Sa wakas ay tumango ang Chief Overseer ng Rogues sa pagsang-ayon. Ang pamilya ng Ferdium at Rogues ay magkadugo, halos parang magkasanggang magkaalyado. Ang pagsasanib puwersa kay Ghislaine ay kapaki-pakinabang lang para kay Kane, tiyak na hindi ito makakasama. Sa ngayon, si Ghislaine, na sinusuportahan ng Marquess ng Branford, ay isang sumisikat na bituin sa hanay ng mga maharlika ng kaharian ng Luthania. Naiintindihan ko, kakausapin ko ang Count tungkol dito. Sigurado akong hindi ito magiging masama para kay Kamahalan Kane. Eksakto. Ito ay isang tunay na kapaki-pakinabang na arrangement para sa lahat. Siyempre,
ang tunay na iniisip ni Ghislaine ay ganap na iba. Kapag nandito na siya, patay ka sa akin, kumag ka. Naglakas loob na hindi magbayad ng utang sa hari ng mga mercenaries. Ang ganoong bagay ay hindi maaaring mangyari sa ilalim ng langit. Kahit isang monarka ng isang bansa ay hindi naglakas loob na subukan ang ganoong kabastusan sa nakaraang buhay ni Ghislaine. Marahil ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na kumilos ng ganito ngayon ay dahil hindi siya sapat na dinisiplina noong nagdulang sila. Narinig ang usapan sa pagitan ni Ghislaine at ng Chief Overseer ng Rogues, ang mga naruroon ay nangako na magbibigay ng mga sundalo hanggat kaya ng kanilang awtoridad. Hindi sila maaaring mag-antala at ipagsapalaran ang paghingi na ipadala ang tagapagmana ng kanilang teritoryo. Iyon ay magiging isang sakuna. Nang matapos ang mga negosasyon, muling binigyang diin ni Ghislaine. Alam niyo na hindi lang sundalo ang kailangan, tama. Ipadala rin ang kanilang mga pamilya. Ang hiling na ito ay nagpatarante sa mga kinatawan. Inakala nila na kailangan lang nilang magpadala ng mga sundalo, ngunit ngayon ay hinihingi na niya ang kanilang mga pamilya. Iyon ay magreresulta sa mas maraming populasyon ng teritoryo na aalis kaysa sa inaasahan. Ang tila makatuwirang deal ay ngayon ay nagpakita na hindi pala ito ayos. Sa normal na panahon, walang mas malaking sakuna kaysa rito sa hinihingi ni Ghislaine sa kanila, kaya lang kailangan talaga nila ng pagkain dahil mamatay silang lahat sa gutom. Ang mga ekspresyon ng mga hindi inaasahang nawalan ng malaking bahagi ng lakas paggawa ng kanilang teritoryo ay sumama. Pinapanood ang kanilang mga reaksyon, napailing-iling si Ghislaine. Ano ba yan, may mga bagay na hindi pa rin ninyo maiintindihan. Para sa kanila, ang mga tao sa teritoryo ay parang mga alipin lang. Hindi, marahil mas malala pa kaysa sa mga alipin, maaari silang mangolekta ng buwis mula sa kanila at hindi na kailangang pakainin sila. Kaya, ang paghihiwalay ng mga pamilya ng walang pag-aalinlangan ay hindi nagdulot ng emosyon sa kanila. Sa ganoong panahon, kung saan ang mindset na ito ay normal, walang saysay ang pagpuna dito. Gayunpaman, anuman ang panahon, walang intensyon si Ghislaine na magkompromiso. Ang mga pamilyang nakahiwalay ay magiging kahinaan lang para sa mga sundalo. Ang ganoong sitwasyon ay pipigil sa kanila na mag-perform ng pinakamahusay. Determinado si Ghislaine na alisin ang ganoong mga isyu mula sa simula. Ang mga kinatawan, na nag-atubili sa simula, ay nag-aatubiling sumang-ayon na ipadala rin ang mga pamilya ng mga sundalo. Pagkatapos ng lahat, ang pagsuko sa mga sundalo at sa kanilang mga pamilya ang tanging paraan para matiyak ang kaligtasan ng mga naiwan. Siyempre, sa kabila ng kanilang panlabas na pagsunod, sila ay nagngingit-ngit sa loob. Lintik, maghintay ka lang talaga. Kapag nalampasan na namin ang krisis na ito, hindi namin ito palalampasan. Sabi ng mga emisaryo na galit sa ating bida. Ang batang iyan, umaasa sa mga pro-royalist na maharlika, ay nasisiraan na talaga ng bait. Dapat pala ay sinalakay namin ang lugar na ito kaagad nang marinig namin ang mga chismis at kinuha ang kanilang mga pagkain at runestones. Pinagsisihan nila ang pag-antala na dulot ng kanilang kasakiman at pag-aalinlangan, ang kanilang oras na nasayang sa pagberipika ng sitwasyon sa halip na kumilos. Ngayon, ang pag-atake ay hindi na isang opsyon. Ang mga matataas na ranggo ng mga maharlika ng pro-royalist na paksayon ay sumusuporta kay Ghislaine, at ang pinagsamang puwersa na ipinangako ng iba't ibang teritoryo ay umabot na sa halos 3,000 sundalo. Sa isang kalakalan lang para sa pagkain, nakuha ni Ghislaine ang libu-libong sundalo at ang kanilang mga pamilya. Upang bigyang diin ng punto, matatag na idinagdag ni Ghislaine. Aabutin ng oras ang paglilipat ng mga residente, kaya ipadala ang mga sundalo ng mabilis hanggat maaari. Kung hindi sila dumating sa loob ng 2 linggo, ang deal ay kanselado. Na naiintindihan, at magpadala ng mga maayos na sinanay na standing troops. Kung magpadala kayo ng substandard na mga sundalo, ibabalik ko sila kaagad. Naiintindihan, ang mga kinatawan, na nag-isip na puna ng mga ranggo ng mga baguhang sundalo na recruits, ay binaliwala ang pag-iisip na iyon. Kung makahanap si Ghislaine ng mali sa kanila at kanselahin ang deal, magugutom ang kanilang buong teritoryo. Ang mga kinatawan ay mabilis na naghanda upang bumalik. Dahil maikli ang oras, hindi sila maaaring mag-antala kahit isang sandali. Nang matapos ang lahat ng mga negosasyon, bumaling si Ghislaine kay Claude na may kontentong ekspresyon.
Kumusta iyon? Naayos ko ito sa maikling panahon, hindi ba? Madali lang, tama. At marami na rin tayong tao ngayon. Si Claude, na nasaksihan ang buong proseso, ay hindi makapagsalita. Ito ay isang kahangahangang pagpapakita ng kasanayan sa negosasyon. Ang pagkuha ng mga tao, isang bagay na madalas na hindi nabibili ng pera, ay nagawa sa isang iglap. Higit pa rito, hindi tulad ng mga naunang migrant, ang mga bagong nakuha na sundalo, kahit na may ilang pagkakaiba sa kakayahan sa labanan, ay mga sinanay na propesyonal. Ang pinagsamang puwersa ng teritoryo ay lumampas sa 3,000 sundalo. Totoo sa kanyang sinabi kamakailan, naipon niya ang ipinangakong bilang ng tropa. Kahit paano niya ito isipin, ang paggawa nito ng walang pag-asa sa tagtuyot ay ganap na imposible. Sa huli, wala nang nagawa si Claude kundi kilalanin ito. Kung ito man ay swerte o tunay na kakayahan, ang bastardo na ito ay tunay na kahanga-hanga. Kaya sa pagkakataong ito, sa halip na sumagot, nag-thumbs up si Claude. Gawin mo ang gusto mo. Nakangiti ng mayabang, nagbigay si Ghislaine ng mga bagong utos kay Gillian. Sanayin ang mga bagong dating na sundalo sa drill exercises upang mabilis silang maka-adapt sa utos. Paghaluin ang mga unit ng walang diskriminasyon, anuman ang kanilang pinagmulan. Malinaw naman na infantry lang ang ipapadala nila. Opo, sir, ang kakulangan ng mga sundalo ay napunan na. Bagaman kalahati lang ang sinanay. Daan-daang kabalyero ang nalikha rin. Ang Royal Faction at ang Duke's Faction ay masyadong abala sa kanilang sariling mga gawain at problema upang bigyan ng pansin ang lugar na ito. Wala nang mas mahusay na pagkakataon. Ang lahat ay unti-unting inihanda para sa sandaling ito. Nang may malamig na ngiti, nagsalita si Ghislaine. Ngayon, sisimulan na natin ang gyera. Mabilis na dumating ang mga sundalo na ipinadala mula sa iba't ibang teritoryo. Ang mga kamahalan, na nasa ilalim ng pressure, ay tinitiis ang kanilang pagkainis at nagmamadaling tinapos ang kanilang mga pakikipag-ugnayan. Ang mga sundalo, na nagmamadaling inalis sa kanilang mga tahanan, ay mukhang tulala. Ang ganoong pagkalito ay natural, dahil sa biglaang pagbabago sa kanilang sitwasyon sa pamumuhay. Gayunpaman, ang kanilang pagkalito ay panandalian lang. Sa sandaling makita nila ang kasaganaan ng mga pagkain, lumiwanag ang kanilang mga mukha. Wow! Hindi sila nagsisinungaling tungkol sa supply ng pagkain. Dito na tayo titira mula ngayon. Panaginip ba ito o totoo? Para sa mga nagugutom dahil sa pagkaubos ng rasyon, ang Fenris ay isang pangarap na teritoryo. Dahil namuhay sa ilalim ng malulupit na kamahalan, kung saan ang gutom at kahirapan ang tanging alaala nila, mabilis nilang binitawan ang anumang natitirang attachment sa kanilang mga lupain. Habang mas busog silang kumain, mas naging attached sila sa kanilang bagong teritoryo. Lalo na nang marinig nila na ang kanilang mga pamilya ay malapit nang sumama sa kanila dito. Imposibleng hindi maging masaya sa sitwasyong ito. Ang mga kontentong sundalo ay mas madaling pamahalaan. Ang mga inilipat na tropa ay nag-adapt sa disiplinang militar sa loob lang ng 1 linggo. Dahil sinanay na sila sa mga batayan, hindi ito masyadong mahirap. Ang tanging gawain ay ang pagpapaka-adjust sa kanila sa military code ng Fenris. Tulad ng inaasahan, walang tatalo sa pagpapanatili sa kanilang busog at pahinga. Ngunit, bumaba ang kanilang mga pakiramdam sa loob ng ilang araw. Inanunsyo ni Ghislaine ang isang kampanya na ipinatawag ang lahat ng sundalo. Gyera na agad. Sino ba ang lalabanan natin? Pagtataka ng mga ito, dahil ilang linggo pa lamang sila sa Fenris, lalaban na sila sa gyera. Ligtas nga sila sa taggutom, pero manganganib naman sila sa digmaan. Baliw na ito, pero, teka, marami tayong tao. Hindi tulad ng mga kinakabahang sundalo, mukhang masaya si Ghislaine habang sinusuri ang mga naipon na puwersa. Ang nagmamarcha na puwersa, kasama na ang mga kabalyero, ay umabot sa kahangahangang 3,000 sundalo. Bagaman ang karamihan ay infantry, walang ibang hilagang teritoryo, maliban sa mga dakilang kamahalan, ang makakapaglabas ng ganoong dami. Kahit ang mga sundalo, nang mapagtanto na mas marami sila kaysa sa inaasahan, ay tila medyo nakatiyak. Habang naglalakad sa tabi ni Ghislaine habang sinusuri ang hukbo, maingat na nagtanong si Claude, maayos naman ito, pero sasalakayin ba talaga natin ang hindi nagdedeclare ng gyera? Siyempre, adik ka ba? Bakit bibigyan sila ng oras para maghanda?
Ang giyera na ito ay nakasalalay sa bilis at tamang panahon. Dapat itong matapos bago makialam ang iba. Maghahatid tayo ng deklarasyon kapag nandoon na tayo. Hindi ito mali, ngunit ang paglulunsad ng pag-atake ng walang tamang deklarasyon ng giyera ay mag-iimbita ng matinding pagkondena. Ang mas malaking isyo ay magbibigay ito ng katwiran sa kanilang mga kaaway na gawin ang parehong bagay. Iyan ang dahilan kung bakit kahit ang mga tila walang saysay na pormalidad ay sinusunod. Ang isang deklarasyon ng giyera ay nagpapahintulot sa pampulitika na maniobra, paghingi ng tulong, at oras upang maghanda. Ngunit si Ghislaine ay talagang walang pakialam. Hindi magtatagal, ito ay magiging isang panahon ng barbaridad kung saan ang ganoong mga kagandahang asal ay hindi na mahalaga. Tiningnan ni Claude si Ghislaine na may ekspresyon ng pagkalito, ilang beses na umiling bago muling nagsalita. Sandali lang, isasama mo ba talaga siya? Sa gilid ng kampo, si Kane Rogues, ang may utang na tagapagmana ng Rogues Estate, ay nakatayo na may gumuho ang mukha na parang katapusan na ng mundo. Handa na ang 3,000 sundalo na hukbo ng ating bida, at sasalakay na sila ngayon sa Cabaldi territory. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.